Nakakalimang stick na ata ako ng sigarilyo mula pa kanina na dumating ako rito sa hotel. Dapat pala talaga ay hindi na ako sumama sa kanya kung ipaparinig niya lang sa akin ang kabulastugang ginagawa niya. Hindi ko na mapigilan sarili ko na mapamura sa naririnig ko. Masyado pa akong bata para sa mamulat sa mga ganong bagay ng mga tao, pero ito narinig ko at minsan pa nga ay nasasaksihan ko ang dapat na hindi ko pa nakikita. Kasalanan lahat ito ng lalaking yun. Ang inosente kong mga mata, tenga at pag-iisip ay na-invade na niya. Kung wala lang talaga akong utang na loob sa taong to, ay hindi ako magtsatsagang maging utusan niya. Mabilis kong tinapo ng sigarilyo ko nang marinig kong bumukas ang pinto. Niluwa nito ang isang lalaki na ubod ng kisig at gwapo. Masama itong napatingin sa akin na dahilan naman ang pag-iirap ko sa kanya. "Done with your dirty business?" Inis kong tanong sa kanya pero binaliwala niya yun at matilim pa rin akong tinitigan. Pakiramdam ko ay nagtaasan ang lahat ng balahibo ko sa katawan nang hagurin niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa, pabalik sa mga mata ko. Nanunuot ang bawat tingin niya sa buong pagkatao ko. Tiyak na kahit sino ay kikilabutan o mag-iinit sa klase ng mga tingin niya. Aray, napahawak ako sa labi ko nang pitikin niya yun. Ano bang trip ng isang to? Pati ako ay dinadamay niya sa kabaliwan niya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayokong makakaamoy ng sigarilyo? Humalikip-hikip ako sa sinabi nito at nakipagsukatan ng tingin sa kanya. Ilang beses ko rin bang sasabihin sa'yo, huwag mo kong pinapakailaman, sinasama sa sesyon mo. Nairita ako sa pag-ungol ng mga babaeng kasama mo. Sa loob ata ng isang linggo ay walang araw na hindi siya nakikipagniig. Gosh, anong klaseng adrenaline ang meron siya at araw-araw ay sinusumpong ng sa katawan. Nakangisi itong napatingin sa akin. At marahan na hinimas ang balikat ko. Para akong nabato sa ginawa niya na parang may kung anong boltahe ng kuryente ang dumaloy sa buo kong katawan. "Just tell me if you want me to eat your soul." Mabilis kong tinabig ang kamay nito. Hindi dahil sa inis kong hindi sa init na nararamdaman ko. Pakiramdam ko nga ay napaso ako nito. Ito na yung pera na pa-in-cash ko. Na yung cheque mo. Pag-iiba ko ng usapan. Tinalikuran ko na rin ito at mabilis na nilisan ang hotel. Ramdam ko naman ang pagsunod nito sa akin. "Tukso, layuan mo ako. Hindi ako pwedeng magpadala sa nararamdaman ko. Kung matino lang sana siya, ay baka bumigay na ako. Kaso hindi eh. Isa siyang malaking praning na walang satisfaction sa buhay. Ayokong mapabilang sa mga babae niya at lalong-lalo na ayokong maging isa sa mga koleksyon niya. Nandito lang naman ako dahil malaki ang utang na loob ko sa kanya. Yun lang at wala nang iba pa." Get in, hindi ko pinansin ito nang makita kong huminto ang kotse niya sa harap ko. Mas mabuti pang mag-taxi o mag-tricycle ako pauwi kesa makasabay siya. Mahirap na baka kung saan pa ako dalhin ng lalaking ito. Get in. Nilingon ko ito nang mabakas ko ang inis sa boses niya. Kung galit siya, ay maghalit siya. Wala akong pakialam sa kanya. At dahil likas akong mabait, ay lalo ko pa itong ininis. Kinuha ko ang sigarilyo mula sa bag ko at sinindahan yun. Ayaw niya ng sigarilyo, pues lumayas siya. Ihititin ko na sana yun ulit. Nang biglang may umagaw sa akin ng sigarilyo at itinapon yun sa lapag. Sabay inapak-apakan. What the? Alam mo bang pinaghirapan ko ang pambili niyan? Tapos ano, sinasayangin mo lang? Sinusunog mo ang pera ko. Mali na sabi nito na kinairap ko. Ang lakas naman ng loob niya para sabihin na pera niya. Pera niya yon. Oo, pera niya nga yun pero pinaghirapan ko yun. Pinagtrabahuan ko sa kanya yun. Hoy, lalaki, bayad mo yun sa akin. Kapalit ng paghahanap ng bigla naman itong tinakpan ang bibig ko. At walang pasabing binuhat ako at binalibag ako sa loob ng kotse niya. Gago ka talaga. Pinagsusuntok ko ito. Nang makasakay na siya sa loob. Napakabastos at napakagaspang talaga ng pag-uugali niya.
Hindi ko na kayang tagalan ang nilalang na to. Ayaw niya siguro malaman ng buong mundo ang mga katarantaduang ginagawa niya sa buhay. Gigil na gigil ko talagang pinagsusuntok ang mga muscles niya. Shut the... Bigla naman ako natigilan na magtaas ito ng boses at seryoso akong tiningnan. Ayoko talaga na nagagalit siya o nagiging seryoso. Pakiramdam ko kasi ay kakainin ako nito ng buhay at literal na kakainin. Hindi kakainin lang. Buset, ano ba tong pinag-iisip ko? Marunong ka naman palang tumahimik. Tumahimik lang kami sa buong oras ng biyahe. Hindi ko na nga nagawa pang magreklamo. Nang magpansin ko na hindi ito daan papunta sa bahay ko, nakatitig lang ito sa may bintana hanggang sa makarating kami sa parking area ng kondo niya. Walang sabi-sabi itong bumaba ng kotse niya, pero nanatili ako sa loob nito. Hindi naman ako aso na susunod na lang sa kanya. May sarili akong isip. Isa pa, huwag niyang sabihin na gwapo at hot siya dahil isa siyang malaking psycho. Isa pa, tapos na ang duty ko. Dapat na nga day off ko ngayon pero dahil mabait ako ay nag-encash pa ako ng cheque niya. Pambayad sa babae niya. Napansin ko na napahinto ito sa paglalakad at muli akong binalingan. Kung kanina ay seryoso lang ang mga tingin niya ngayon ay nakakamatay na. Literal na nakakamatay ang tingin niya dahil nagwawala ang puso ko sa sobrang takot na anytime may pwede akong atakihin sa puso. Sabi na nga ba dapat hindi ko siya ginagalit? Patay naman ako nito. Pagbaba ko ng kotse ay mabilis ako nitong sinandal sa pinto habang naglakbay ang mga kamay nito sa loob ng suot kong damit. Hindi ko nagawang magprotesta at pilit na lamang nilabanan ang namumuong init sa katawan ko habang ramdam na ramdam ko ang nag-iinit nitong palad sa balat ko. He lowered his face and nipped my earlobe. Hindi ko mapigilang mapasinghap sa ginawa nito, lalo nang lumapat ang mga palad niya sa dibdib ko. Napakagat ako sa ibabang labi ko para pigilan ang anumang lalabas sa bibig ko. Nanginginig ako sa takot at sa kakaibang sensasyong dulot nito. Hindi ito tama pero wala akong magiging laban sa kanya kung kukontrahin ko siya. Isa pa ay tinatraidor ako mismo ng sarili kong katawan at para bang gusto na nitong bumigay sa kanya. Hindi ako pwedeng bumigay sa kanya. Ayoko ibigay ang hinahanap niyang satisfaction. Pag nalaman niyang totoo ay tiyak na mapapasama na ako sa koleksyon niya at yun ang ayoko mangyari. I want a fresh flesh. Catherine, paos na bulong nito sa akin bago humiwalay. Nakahinga ako ng maluwag. Nang talikuran na ako nito at nagsimula ng maglakad. Muntik na ako doon. Sa susunod talaga hindi ko na siya iinisin. Baka kasi sa susunod din ay malaman niya na isa pala akong birhen. Pag nagkataon ay magiging pambayad utang na loob ako sa kanya. At higit sa lahat, ayoko maging obsesyon ng isang Louis Santillan. Catherine point of view. Bigla namang nagpreno yung driver kaya napasubsob ako sa malapaksiw na kilikili ng katabi ko sa jeep. Leche, ang aga-aga namang hindi naliligo itong si kuya. 3:00 pa lang ng umaga pero nangangamoy na siya. Nagmamadali na lang akong bumaba ng jeep nang makita ko na ang Santillan Building. Isa itong condo unit na pagmamay-ari ng mga magulang ng impaktong nilalang. Nang makarating ako sa tapat ng unit niya, ay agad ko itong binuksan at dumiretso sa kusina. Kumuha ko ng isang basong tubig bago ko tinungo ang kwarto nito. Naiilang akong lumapit dito nang makita ko na tulog pa rin siya. Sabi na nga ba, ay hindi na naman siya gumising ng maaga. Araw-araw na lang na ako ang kailangang gumising ng maaga para lang puntahan siya at gisingin. Buti sana kung madali siyang magising, kaso daig pa nito ang tulog na mantika. Inalis ko ang kumot na nakatabon sa mukha nito at mabuti siyang pinagmasdan. Almond shape ang hugis ng mga mata nito at napakahaba ng pilik mata niya. Dinaig niya pa ang pilik mata ko na laging nakamaskara. Matangos rin ang ilong niya at katamtaman lang ang kapalang labi na akala mo ay kasing pula ng mansanas. Sayang, kung anong kinagwapo mo, siya namang kinapangit ng ugali mo.
Walang babae ang tatagal sa ugali na impaktong to. Akala mo isa siyang prinsipe sa kakisigan, pero halimo naman pala. Kapag nakasama mo, napansin ko na bumuka ang bibig nito. Natatawa lang ako habang nakanganga itong natutulog. May kung anong kalukuhan akong nasa isip, kaya naman ibinuhos ko ang isang baso ng tubig sa bibig nito. Natawa naman ako nang bigla itong bumangon habang nasasamid pa. Nakita ko pa ang paglabas ng tubig sa ilong niya. Dahil sa ginawa ko, what the... Dumagundong ang buses niya sa buong silid at masama akong tiningnan. Kanina pa kita ginigising pero ayaw mo bumangon. Kaya napilitan akong gawin yun. Sabay kibit balikat ko rito. Buti nga sa'yo, sa ganitong paraan man lang ay makabawi ako sa pagsigaw-sigaw mo sa akin at pag-utos-utos na akala mo'y alila mo ako. Pilit kong pinipigil ang sarili ko na humagalpak sa pagtawa nang makita ko ang pagkunot ng noo niya at pagsinghap-singhap pa dahil sa pagbara ng tubig sa ngalangalan nito. Bumangon ka na dyan. Kailangan mo pang mag-jogging. Din papasok ka pa sa opisina. At higit sa lahat, ayoko nang malit sa OJT nang dahil sa pag-alaga sa'yo. Wala naman siyang sakit para alagaan ko, pero dependent na tao. Si Luis, hindi nga yan babangon na walang gigising sa kanya. Kahit tadtarin mo pa ng tawag at alarm clock ang cellphone niya. Hindi rin yan magluluto ng pagkain para sa sarili niya. At lahat ng bagay na kailangan mo pang gawin para lang sa kanya. Hindi ko nga alam kung paano siya nabuhay nang hindi pa kami magkakilala. Buti sana kung kumikita ako sa mga ginagawa ko, kaso hindi naman. All around alalay lang ang mission ko sa lalaking to. Napansin ko itong nakatitig sa akin, kaya naman napatingin din ako sa sarili ko. Nabato ko ito ng kung anumang bagay na nadampot ko nang mapansin ko kung saan siya nakatingin. Bastos! Singal ko rito pero ngumisi lang siya. Ang aga-agay inaatake na siya ng kamanyakan at pati ako'y dinadamay niya. Umayos ito ng pagkakaupo sa kama at sinandal ang ulo sa headboard. Humalikip pa siya habang tatawa-tawa at pinagmamasdan. It's not me, it's you. Sinabi ko naman sa'yo na huwag kang pupunta dito na naka-uniform. Manapis na kasi ang suot kong uniform at fitted ito, kaya naman tanaw ang kulay ng suot kong bra. Basta talagang manyak, lahat napapansin. Akala ko noon wala nang pabasto sa bibig ni Red. Pero meron pa pala, mas malala pa nga itong si Luis dahil pasimple lang siyang manyak. Shut up, maligo ka na. Singhal ko rito sabay talikod sa kanya at tinungo ang pinto palabas ng kwarto niya. Are you going to sleep with your man later? Baka gusto mong ako muna ang magtanggal ng pulang bra na yan. I'm having a trouble with my boxer right now. I never look back. I raise my middle finger to him that makes him laugh. Ignored him. That is my first rule to save my flesh to that psychotic and pervert guy. Kung hindi lang niya ako niligtas mula sa kamatayan noon, ay hindi naman ako magtatyagang magiging utos-utusan niya. Malaki lang talaga ang utang na loob ko kay Luis at dahil din sa kanya kung bakit ako nakapag-aral sa kolehiyo. Kung noon pa sana'y nakilala ni Red ang tatay niya, hindi na sana umabot na makilala ko ito si Luis. Pwede na kasi akong humingi ng tulong sa kaibigan kong yon. Pero dahil inabutan ako ng kamalasan, ay naligaw ako ng landas. At si Luis lang ang sumagip sa akin ang mga oras na yon. Masyadong mahaba kung ikinuwento ko pa isa-isa at ayoko nang balikan ang mga katarantaduang ginawa ko noon. I headed toward his kitchen. Naghanap ako ng pwedeng lutuin. Pero pagbukas ko ng rep, ay puro alak ang laman nito. Binuksan ko ang cabinet at kahit isang dilata ay wala itong laman. Limpak-limpak naman ang pera ng lalaking to, pero wala man lang siyang kahit na anong stock. Kinuha ko ang mga kalamansi at pinaghiwa-hiwa ang mga yun. Naramdaman ko naman ang presensya ni Luis sa kusina. Where have you been yesterday? Ilang beses kitang tinatawagan pero hindi mo lang sinasagot ang tawag ko. Napairap naman ako sa naging tanong niya. Day off ko, kaya every Sunday na sa kanya, pero kinukulit niya pa rin ako kahapon. Naipag-grocery ko siya, bilhan ng makakain. Hindi ko nga lang pinansin yung mahigit isa. Daang miss call at text niya. Isa pa, hindi naman kasama sa trabaho ko ang alagaan siya at pagsilbihan. Ang trabaho ko sa kanya ay
dalhan siya ng sariwang laman ng tao kada katapusan ng buwan. Hindi literal na karne ng tao at lalong hindi siya kumakain ng tao. Well, maliban na lang kung magkakainan sila ng mga babaeng kinakama niya at kakainin niya ang mga babae sa koleksyon niya. Ang hirap i-explain. Alam ko lang ay kailangan niya ng isang virgin na babae kada katapusan ng buwan. And every time he slept with his collection, he took drugs to gain excitement, pleasure, and satisfaction. Inilapag ko ang kalamansi juice sa harapan nito at ininom naman niya yun. Kailangan niyang uminom ng kalamansi juice at mag-exercise after taking drugs para ma-dispose ng katawan niya ang residue ng drugs. Nurse ang kinukuha ko kaya alam ko kung paano maiwasan ang side effects ng drugs. Kaya kahit nagtitake siya ng droga ay masasabing physically healthy si Luis. Home, tipid kong sagot dito na inatango niya lang. Luis is one of a sick psycho out there but in a silent mode. Walang nakakaalam ng mga ginagawa niyang pambibili sa virginity ng mga babae. Maliban sa akin at kay Light. Buong akala lang kasi ng mga babae na yun ay siya lang ang binibigyan ng special offer kapalit ng pera. Pero ang totoo ay ilang babae na ang kinuhanan niya ng virginity. 4 na taon na akong naghanap ng sariwang laman para sa kanya at ganun na rin karami ang babaeng na ibinigay ko rito. Feeling ko nga ay ang sama-sama ko. I took advantage to them just to gain benefit. Alam ko na, para ko na rin silang pinubugaw kay Luis pero wala man lang akong magagawa. Isa pa, hindi ko naman sila pinipilit kung tatanggap o tatanggihan nila ang offer ay okay lang din naman. I need to do that for the sake of my mother's life at bilang pambayad utang na loob kay Luis. Mapait naman akong napangiti sa mga naisip ko. Nakaalis nga ako sa pagbibenta ng droga pero pinasok ko naman ang pagbibenta ng babae. Luis saved me from death but he took me in a new trouble. Catherine point of view. Ate, maubos na yung gamot ni nanay. Hanggang sa isang araw na lamang yun. Pagpapaliwanag ni Sue sa akin habang inabot sa akin ang tasa na may lugaw. Nay, kain ka na. Sinubuan ko si nanay pero hirap pa rin itong ngumuya at gumalaw. Umupo naman sa tabi ni nanay si Sue at pinupunasan ang tumutulong lugaw sa bibig nito. Naawa ko sa kalagayan.